indigenous people. Kitang-kita natin sa mga komunidad ng Katipubo! Hello, kamusta ka? Pwede ka bang ma-interview? Pwede naman. Meron ka bang idea about indigenous people? Wala eh. Hello, kamusta kayo? Pwede ba kayo ma-interview? Opo, pwede naman po. Tanong lang namin if meron ba kayong idea about or alam niyo ba kung ano yung indigenous people? Mga indigenous people? No. For me, oo. May knowledge naman ako kahit pa paano. Hello po, pwede po namin kayo ma-interview? Sige po. Pwede po ba namin malaman if meron po kayong idea about indigenous people po? Wala pa po. Wala pa po. Wala pa po. Thank you po. Thank you po. Pwede po ba kayo ma-interview? Opo, madam. May we ask po kung meron po kayong idea about mga indigenous people po? Yes. Ikaw po. Uy, nandiyan yung people daw. Oo naman, yes. Ikaw po. Yes. Thank you po. Na nga guys, tapos na kami mag-interview and based sa mga nakuhaan namin ng sagot, 50% ang nag-yes and 50% din ang nag-no. Tama ka, Bes. Although, half naman sa kanila ay may common knowledge na about indigenous people, still, kalahati pa rin ang hindi aware sa existence nila. So, paano ang gagawin natin? Magbigay tayo ng kaalaman. Simulan na natin sa pagpapakilala kagaya ng sino at ano nga ba ang mga indigenous people o mas kilala natin sa tawag ng mga katutubo. Ang mga katutubo o indigenous people, sila yung mga tao na nandito na bago dumating ang mga Kastila. May mga sarili silang kultura, wika, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Hindi sila basta nasa bundok lang, kundi sila rin ang tagapangalaga ng kalikasan at kasaysayan. Tsaka alam niyo bang may mahigit 110 indigenous groups tayo rito sa Pilipinas? Nasa 14 to 17 million din ang kabuuan ng populasyon nila. Yes, grabe. Ang dami, no? Iba-iba rin sila depende sa region na kanilang kinabibilangan. Sa Cordillera naninirahan ng mga Igorot na kilala sa kanilang mga rice terraces. Sa Mindoro naman ay mga Mangyan na may sarili silang sulatin na parang baybayin lang din. Sa Mindanao naman may lumad at sobrang yaman ng kultura nila, lalo na sa musika at sa sayaw. At meron pa, ito'y walang iba kung hindi ang mga ati mula sa Visayas na siyang pinagmulan ng Ati-Atihan Festival. Para saan nga ba tinatakal natin ang topic na kagaya nito? Ito ay upang magbigay kaalaman at atensyon sa ating mga katutubo at maging ang kanilang mga karapatang pantao bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. Alam naman ng lahat sa atin na karaniwang na pagsasawalang bahala ang mga indigenous people dahil mas nagpo-focus na sa modernasyon maging ang gobyerno na meron tayo. Ngunit mahalaga na mabigyan pansin ang ating mga katutubo dahil sila ang ugat ng ating mga puno. Kung wala sila ay hindi mabubuo ang magagandang mga kultura na meron ang Pilipinas ngayon. Dahil sa kagustuhang mabigyang proteksyon at karapatan ng mga katutubo natin dito sa Pilipinas, maiging isinulong sa batas ang Indigenous People Rights Act noong 1997. Layunin nitong pangalagaan ng lupa ng mga katutubo, ang kanilang kultura at inaalaw din sila nitong magtayo ng sarili nilang pamahalaan at magka-partipisyon sa gobyerno na meron tayo. Noong 2007 din ay nagkaroon ng United Nations Declaration on the Right of Indigenous People na nagsasaad na marapat bigyan ng equal rights ang mga katutubo, gaya ng iba while still recognizing na kakaiba sila mula sa atin dahil na rin sa nakagistan nilang kultura at komunidad. Hindi lamang mga indigenous people sa Pilipinas ang nakakaranas ng pagmamaltrato mula sa ibang tao. Nangyayari rin ang bagay na ito sa ibang lupalot ng mundo, kaya mabuti na mabigyang pansin natin ang mga bagay na gaya nito. Hindi man aware ang lahat sa atin about sa mga struggles na pinagdadaanan nila sa araw-araw, na wala silang seguridad sa kanilang sariling komunidad,
Ang mga katutubo ay palaging lumalaban ng patas upang makamit ang kalayaang kanilang tinatamasa. Ang iba ay walang karapatang bumoto o di kaya ay hindi nila magawang i-express ang sarili nila gamit ang kanilang sariling lengguwahe at mga nakasanayan. Madalas din silang isantabi ng mismong gobyerno na meron ng isang bansa dahil sa mga pag-aakalang ang mga katutubo ay wala masyadong maibubuga when it comes sa mga gawain sa modernong panahon. Tama. Pero alam mo bang may mga organisasyon din ng nagsisilbing boses ng mga indigenous people na kulang na lang ay sumigaw para lang marinig sila ng mga nasa itaas? At ano at sino? Ang katribo o kabataan para sa mga tribong Pilipino. Organisasyon siya ng mga kabataan mula sa Maynila na nag-a-advocate para ipagbigay kaalaman sa lahat na nag-e-exist ang mga indigenous people. Kasama natin at miski sila ay may mga karapatang pantao ring ninanais na makamtan. So, gaya lang din na ginagawa natin ngayon. Nag-a-advocate tayo para sa mga katutubo. Nakuha mo! Marami talagang problema ang kinakaharap ng mga katutubo at mga tao mula sa tribo, lalo na pagdating sa kanilang pamumuhay sa isang lipunan. Ang iba nga sa kanila ay pinapaalis na mismo sa lugar na kinagisnan nila habang sila ay tumatanda. Sa kadahilanan ito, ang pagtangkilik at pagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo ay marapat na maisulong sapagkat marami itong benepisyo hindi lang sa atin, ngunit lalo na sa kanila mismong nakikinabang dito. Tama ka, Resel. Kailangan nating ipagpatuloy ang advocacy para sa mga katutubo dahil karapatan nilang mabigyan ng respeto, pagkilala at pantay na oportunidad sa lipunan. Isa pa, mahalaga ring mapanatili ang kanilang kultura at tradisyon dahil ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pinili natin ito para gisingin ang kabataan na makiisa sa mga katutubo dahil ang kasaysayan nila ay kasaysayan nating lahat. Ang ganda nun, Bes. Pagbibigay kaalaman. Nagiging tulay tayo para marinig ang boses nila. Tama. Itaguyod natin ang karapatan ng mga katutubo, hindi lang dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat sila. So tara na't makiisa sa aming advocacy na mapalawak ang kaalaman natin at karapatan ng bawat katutubo at Pilipino at upang mapanatili ang pantay-pantay na respeto. At hanggang dito na lamang po ang aming pagbibigay impormasyon tungkol sa indigenous people. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!